Enhance sa bagat, magpapaulan uli sa kanluran na Luzon hanggang sa may bahagi ng Southern Luzon, epekto ng paghatak lalo ni Tropical Depression Goring. Bagyong Goring mananatili sa vicinity ng extreme Northern Luzon hanggang this coming weekend. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 maaaring itaas sa bahagi ng Babuyan Island at posibleng madamay ang Metro Manila, bahagi ng Calamba at Batangas, Laguna area o bahagi ng Calabarzon bilang pasok sa signal number 1. At ang uulanin sa bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Metro Manila at ang bahagi ng Southern Luzon, epekto ng enhancing ng ating southwest monsoon, ating aalamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, August 24, 2023. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 9:38 na ng umaga. Well, mula pa kaninang madaling araw at kaninang umaga ay nakaranas tayo ng mga ilang moderate at some violent o heavy rain showers dito sa bahagi ng Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan kanina lamang. At makikita natin ang mga lightning strikes ngayon na umiiral sa may hilagang silangan ng Luzon, lalo na sa bahagi ng Isabela at karagatan ng bandang Aurora region or dito sa may bandang baybayin ng Polillo Islands. So bahagi ng Quezon Province ang typical na inuulan ngayon at may mga localized thunderstorms within 2-hour period at nakarecord ako at least mula 33 at ngayong umaga ay nasa 4 lightning strikes uli. Sa may kanluran ng Northern Luzon ay may epekto rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayon, epekto ng enhancing ng ating habagat dahil sa unti-unting pag-inog o paglakas nitong si Tropical Depression Goring na aking na-report kahapon na ito ay tataas bilang Tropical Depression at tatawagin nga na sa local name na Goring at ito ngayon ay nagpapaibayo at nagpapa-enhance ng ating habagat sa kanluran ng bansa at nagkakaroon ngayon ng mga localized thunderstorms dyan sa bahagi ng Ilocos Sur at ilang parte ng baybayin ng La Union at bahagi ng west portions ng Zambales. Asahan nga buong maghapon magkakaroon ng mga papatuloy ng mga dynamic na pag-ulan at base sa ating ginagamit na Doppler radar ngayong umaga ay makikita ang accumulation ng monsoon trough na ito dito sa may kanlurang bahagi kasama na sa may bandang Manila Bay at bahagi ng Olongapo at Maribeles Bataan at ilang bahagi ng Southern Luzon. Probably mga light to moderate showers and some heavy rain showers ngayon na ang umiiral na mapag-ulan, lalo na dyan sa bahagi ng Bicol region na ating iisa-isahin. So asahan ngayong umaga ay base sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid at mostly cloudy at mga inaasahang mga pag-ulan, ang kalat-kalat na iiral ngayong araw sa iba't ibang parte ng Luzon at Southern Luzon lalo na. At sa ating lowest temperature na natala na weather station ngayong araw ay ngayong 8:02 AM ay nakapagtala ng lowest temperature na 26.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo malinsangan pa rin na nasa 32.3 degrees Celsius kahapon ito ng hapon 2:02 PM. At sa ating heat index dahil sa mataas ang temperatura pa rin ay nakapagtala kami kahapon ng 43.8 degrees Celsius na init pandama. Hindi na muna natin na i-considera yung heat index ni Pag-asa dahil mababa naman na hindi naman umaabot ng 48 to 50 degrees Celsius ang heat index. May kukonsidera natin mga average moderate na 40 to 45 degrees Celsius ang inaasahan nating heat index sa buong bansa. At sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tuguegarao City despite na kahapon ay medyo maulap at nakakaranas sila ng mga pag-ulan na nasa 35.4 degrees Celsius sa highest temperature. Sa Baguio City, stationary lamang sa kanila na nasa 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature since past 24 hours. At dito naman sa Inulan ay nangunguna ang dyan sa may Ninoy Aquino International Airport na umabot sa 62 mm ang total rainfall. Pero sa amin, sa Caloocan City ay so far nasa 28.5 mm lamang ang total rainfall sa amin since kaninang umaga. At kahapon nakapagtala lamang kami ng drizzle rains na 0.9 mm lamang na drizzle raindrop. So sa loob ng 7 araw
halos wala pa sa 50 milimetro ang total rainfall. At sa ating volcanic thermal alert status, silipin natin ang status si Taal dahil nagmo-moderate na naman itong si Taal Volcano. Ayon sa MODI, so far nasa 60 megawatts ang kanyang thermal anomaly. So medyo may bahagyang thermal magmatic intrusion itong si Taal. So sa mga kabatang natin, obserbahan muli dahil medyo umaangat-angat na naman po yung magma sa pinakabunganga ni Taal Volcano. So tingnan natin kung lumalakas po ang pagbuga niya ng SO2 emission. Pero constantly unrest pa naman lagi itong si Taal. At sa kanyang Taal Volcano Bulletin, ayon kay PBOX, ngayong araw ay may 3 volcanic earthquakes lamang na itala sa kanila. And as usual, ang huli nilang naitala sa SO2 emission ay August 21 pa. So, kung titingnan natin, ay nung last Monday pa lang nila ito huling naitala. So, wala tayong may kukomento nito, pero obserbahan na lamang mga kabatang dahil walang update ng latest itong si PBOX regarding sa SO2 emission ni Taal. So, medyo nakakadismaya. And so far, yun lang, 3 volcanic earthquakes lamang ang naitala sa kanila at walang naka-indicate na nagkaroon ng malakas na pagyanig bukod sa 3 volcanic earthquakes at walang nakikitang any anomaly dahil wala nga pong latest update sa kanyang SO2 emission. Sa ating outside humidity, nasa 82% po ang ating outside humidity ngayon at bumababa ng 9% since last hour. So, medyo mataas ang ating atmospheric pressure din, nasa 1,010 hectopascals. Regardless na may malapit tayong low pressure area sa may northeastern Luzon, dito sa Metro Manila. So, medyo mataas ang atmospheric pressure sa bahagi ng kanluran ng bansa kung oobserbahan natin. Normal lang ating air quality, so wala tayong komento dyan. Sa high tide and low tide, may 15 minutes tayo na natitira na lamang para mag-low tide. So, ka-low tide po ang Manila Bay. So, layo-layo muna sa mga magka-harvest ngayong araw. Sa Almanac, sumikat pong haring araw kaninang 5:43 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:13 PM. At ang ating 47% illuminated na po na sinag ng buwan natin na first quarter na po na may tuturing. Sisikat po mamayang 11:53 AM ang buwan at lulubog naman ito mamayang gabi 11:25 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes ay ngayong araw ay partly cloudy ang inaasang maghapon ayon sa forecast at localized thunderstorm pa rin ang aasahan. Well, aasahan po talaga ngayong araw dahil umiiral po o lumalakas ang ating habagat. Chance na pag-ulan 100%, wala tayong comment dyan. Bukas ganon din magiging maulap ang maghapon at may mga localized thunderstorms pa rin. Pero yung sabi daw ay bababa sa 43% ang chance daw na ulanin sa Metro Manila. Yan ay I think titingnan dahil medyo hindi accurate ito dahil may presensya po tayo ng low pressure area na siguring ay maaaring bigla agad magbago yan into 100%. Sa ating 2-day temperature forecast ay nasa maximum of 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 to 25 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory, auto-generated ito sa aking webpage mula sa Data Feeding Pag-asa since 4 o'clock AM nila ito inilabas. Pero yung data ay 3 o'clock AM. Namataan nila ang sentro ni Tropical Depression Goring. Nasa layong 400 km east-northeast ng Apari, Cagayan na may maximum sustained wind na nga na 55 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 70 km per hour. At kumikilos nga ito pa west-northwestward nang mabagal ito. Tapos bigla itong kukurba parang patimog o pa-southern ang kanyang medyo parang magulo yung kanyang pag-record niya kasi. Anyway, since 3 o'clock AM ang data ni Pag-asa dito, so maaaring hindi na ito accurate ngayong umaga at yan naman ating i-discuss maya-mayang konti lamang. Well, diretso agad tayo sa ating satellite imagery na ginagamit. Pakikita po natin yung elongated na alof at malawak na sirkulasyon ngayon itong si Goring o Tropical Depression Goring dito sa may bandang northeast ng Santa Ana, Cagayan. At nagpapaulan ngayon sa bahagi nito ng Cagayan kasama na ang Babuyan Island at inasahan nga nating unti-ataas din unti-unti ng Pag-asa sa tropical cyclone with signal within 24-hour period or posibleng sa susunod na 24 oras. At makikita natin ang heavy rain potential na kulay pink na yan ay nagpapang-abot ngayon sa bahagi ng Santa Ana, Cagayan. So, ingat po sa biglaang pagbaha
at mga flash flood sa area na yan. Kasama nilang bahagi ng Apari, Cagayan at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Yung outer rain bands expected magpapang-abot yan sa Ilocos Norte hanggang sa bahagi ng La Union. Siyempre, tamay ang Benguet, Baguio at Pangasinan. Dahil mag-e-enhance nga po ang ating southwest monsoon habang tumatagal ang paninilbihan niyang si Goring o Tropical Depression Goring dito sa area na ito ng extreme northeastern Luzon. Maaring tatagal yan hanggang this coming weekend at posible pang mas umextend pa yan na manatili dyan hanggang sa susunod na weekdays. Probably mga Lunes o Martes po ito. Dahil medyo tatambay siya ng matagal sa area na yan medyo kikilos siya pa kanluran, then bigla siyang kikilos pa south-east o pa southwest muna, then southeast, then babalik uli siya pa eastward, then bigla itong posibleng kumabig pa norte. So para siyang mamamasyal, paikot dito sa bahagi nito ng Burnham Rise area at sa may bandang Santa Ana, Cagayan nga. At makikita nga po natin ang buong kapuluan ng Northern Luzon ay mostly cloudy ngayon ang umiiral ngayon at asahan po ang mga ilang moderate at heavy rain showers lalo na sa bahagi po ng Cagayan makakaranas po kayo ngayon ng mga ilang moderate at heavy rain showers at may mga bugso-bugso ng hangin mula dyan sa may Santa Ana, Gonzaga hanggang Apari. Ingat po sa biglaang pagbaha kung sakali kasama ang Bagaw, pababa na po yan ng Pangunakon at area ng Isabela mula Palanan, San Mariano, papunta ng Central Luzon, sa may Aurora, San Mateo, pababa ng Santiago nga. At mula dito sa may Dinapige, pababa ng Dilasag at Kasiguran Aurora ay makakasamang uulanin ng mga moderate and some heavy rain showers po yan. Pababa na po yan hanggang Baler Aurora, so asahan po ang mga biglaang moderate and hanggang violent rain showers, lalo na mamayang hapon po, so watch out po sa biglaang mga buhos ng ulan. At sa kaluraman naman ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, pababa nga po ng La Union at nabanggit ko na po ang bahagi ng west portions ng Pangasinan at Zambales. Makakaranas po ng mostly cloudy at mga ilang kalalkata pag-ulan at may mga ilang light to moderate showers muna ang iiral ngayong araw. At probably mamamayang hapon magkakaroon ng mga localized thunderstorms, pababa kasama na ang bahagi ng Bataan, Angeles, Pampanga, Bulacan, papasok na po ng Metro Manila. So, magiging katamtaman at magiging partly cloudy to mostly cloudy unti-unti habang umiiral ang ating paglakas ng ating habagat. So, watch out po sa biglaang pag-ulan mamayang hapon lalo na at ingat sa biglaang flash floods. And the rest ng bahagi ng Calabarzon, makakaranas po ng mostly cloudy po at mga ilang kaladkat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayong maghapon po. At hanggang dyan sa bahagi ng Mimaropa, magiging maulan din po ang halos maghapon natin mula sa may bandang Coron hanggang Puerto Princesa na po yan mga folks. May mga ilang kalatrat na heavy rain potential ang iiral dyan. Epekto pa rin ang umiiral natin na paglakas ng ating southwest monsoon hanggang Southern Luzon po yan So damay ang bahagi ng Bicol region na makakaranas po na ilang moderate and some heavy rain showers. Lalo na po mamayang hapon tuloy-tuloy po yan at kalat-kalat ito. So hindi natin iisa-isahin muna ang bahagi ng Bicol region dahil makikita naman natin sa ating Himawari satellite imagery ay nakakaranas ngayon ng pag-ulan ang mula Camarines Norte hanggang Iriga kasama na ang bahagi ng Sorsogon at Catanduanes. Probably mga pabugso-bugso muna ng mga light rain showers ito na mas madalas at biglang susulpot na lamang ang biglang lalakas na pag-ulan dahil nga po sa dependency ng daloy ng monsoon trough patungo nga po sa sentro nitong si Bagyong Goring. At ingat po muna at kumari, wag munang lumayag sa may baybayin na yan ng Northeastern Luzon at inaasahan na tataas po ang pag-alon dyan, lalo na sa bahagi ng Burnham Rise. Ingat na lamang po at wag sanang matigas ang ulo dahil mas malalakas po kasi ang flow ng alon dyan sa bahagi ng Northeastern Luzon of course. Hindi kaya sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa kanluran at sa bandang silangan ng Visayas, hindi masyado malalakasan ang mga pag-alon. Pero pagdating sa Northeastern, sa may bahagi ng Burnham Rise, matitindi ang pag-alon oras na nagkakaroon ng low pressure area. At mula sa bahagi ng Southern Luzon, mula Marinduque hanggang bandang Romblon, Burias Island, kasama ng Masbate magiging maulap po at mga kalatrat din ng mga pag-ulan na may inaasahang pagkidlat at pagkulog dahil medyo mainit pa ang parte sa may bandang Visayas area. Yung portion na yan ay medyo mainit at lamig na salubungan, asahan ang mga localized
thunderstorm. So take note yan sa bahagi ng Southern Luzon ha. Nabanggit ko na nga ang mula Marinduque. Siyempre kasama na po ang Mindoro dyan sa may Mimaropa. Nabanggit ko na nga po yan. Lalo na sa may bandang Occidental Mindoro. Ingat po sa biglaang paglakas ng ulan lalo na sa may San Jose at Magsaysay. And the rest ng Southern Luzon, kasama na ang bahagi ng Panay Island. Magiging maulap po at magiging kalat-kalat pong pag-ulan na may potentially na heavy rain showers. Sa ngayon, mga wala pang masyadong umaabot na potentially heavy rain showers, medyo kalat-kalat kasi ito. So, magiging dynamic ang pag-ulan sa bahagi ng Panay Island at Masbate. So, ingat na lamang sa mga biglaang flash floods kung sakaling sa maghapon ito biglang lalakas. Kasama na ang Malay Calibo, Rojas City at pababa ng San Jose de Buenavista. Sa may Iloilo City, magiging maulap din po dyan ha, kasama ang Guimaras Island. Patawid na po yan ng Bacolod, magiging maulap at mga may inaasahang pagkulog at pagkidlat pong iiral ngayong maghapon. So the rest ng Visayas mula dyan sa may bandang Negros Occidental ay magiging katamtaman na lagay panahon at hanggang dyan sa may bandang Cebu City at Bohol, magiging katamtaman pero may mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Then medyo maalinsangan at medyo mainit ang temperatura sa area na yan hanggang sa may bahagi ng Leyte at patawid nga po ng Eastern Visayas. So mula Lawang ay medyo magiging katamtaman at medyo may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din ang maghapon. Kasama na ang bahagi ng west portions ng Samar ay makakaranas, lalo sa may bandang Calbayog City. Pero pagsapit bandang San Policarpio, pababa ng Borongan City, Eastern Samar, magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. So mga isolated rain showers at may mga pagkilat at pagkulog pagsapit po ng hapon o gabi. So watch out na lamang mga folks ha. At mula sa bahagi ng Mindanao, magiging maalinsangan, katamtaman po ang lagay ng panahon mula sa may Surigao del Norte, Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur na po yan. So kasama ang bahagi ng Northern Mindanao ay magiging katamtaman at medyo maaraw muna at medyo maalinsangan ang lagay ng panahon muna kasama na ang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Pero sa forecast ay inaasahan po magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially dyan sa may Zamboanga del Sur mula Pagadian hanggang dyan sa bahagi na po ng Kabasalan, mamayang hapon. At sa may BARRM, lalo na dyan sa bahagi ng Kapatagan, pababa ng Cotabato City, ay magkakaroon ng mga ilang isolated rain showers po ang iiral kasama na ilang bahagi ng Sorsogen. So, sa ngayon, medyo maaraw muna at medyo katamtam at medyo maalinsangan muna ngayong umaga. At pagsapit ng hapon, magkakaroon po ng mga kalat-kalat na isolated rain showers hanggang General Santos City at Sarangani. Siyempre, kasama ang bahagi ng Davao Region mula Davao City hanggang Compostela Valley at yan sa may bandang Agusan del Sur nga po, sa may bandang Hinatuan, sa may Eastern Mindanao ay ngayong umaga, medyo maaraw muna. Pero pagdating ng hapon, isolated at scattered rain showers po ang iiral. Ayon yan sa forecast po pagdating ng hapon. So, magdala na lamang ng pananggalang di lang sa tindi ng sikat ng araw, kundi sa biglaang buhos na mga isolated rain showers, especially mamayang hapon o sa gabi. Merong ibang bahagi ng Surigao del Norte, maging sa madaling araw, magkakaroon ng biglaang buhos ng ulan. So, watch out yan mga folks. At sa gitna ng Mindanao, mula Valencia City, kasama na ang Maramag at Malay-Balay Bukidnon, magiging maalinsangan muna ang umaga, pero pagdating ng hapon, magkakaroon ng accumulated trough at magkakaroon ng mga condensated rain showers sa area na yan. So, magdala na lamang ng mga pananggalang sa ulan maghapon mga folks, especially sa bahagi ng southern part ng Visayas at Mindanao. Tako agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector para sa binabantayan nating dalawang bagyo na ngayon. And so far, as of 10:15 a.m. ay itong si 09W na ngayon ay tumaas na bilang tropical storm sa aking tropical cyclone sector. At ang kanyang central air pressure below 1,000 hectopascals na po. O to be exact, 999.6 hectopascals na po. So ang kanyang maximum wind speed in 1 minute average ay nasa 72 km per hour na po. At bugsong umaabot na ng 90 km per hour. Pero sa ating version sa Pilipinas, sa 10 minute average wind speed ay nasa 53 km pa lamang ito at bugsong umaabot ng 66 km per hour na pasok pa rin bilang tropical depression. At kumikilos ito sa mabagal na o medyo mabilis na movement speed of 12 km pa east-northeastward. Kaya wala itong significant na makaapekto sa bahagi ng bansa o pumasok man lang sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating kay Goring,
ay as of 10:15 a.m. ay ang central air pressure na ngayon nito ay nasa 1,001 hectopascals. At bahagyang nanatili ito sa tropical depression category na may maximum 1 minute average wind speed of 46 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 58 kilometers per hour. So, mabagal ang kilos nito pa-north-northwestward sa bilis lamang na 6 kilometers per hour. So, napakabagal ang galaw nito o halos hindi gumagalaw sa area na to. Ngayon, kung sisilipin natin yung distansya na ngayon nitong si Tropical Depression Goring, ay kung susukatin na sa layo itong 339 km northeast ng Santa Ana, Cagayan. Or kung pagbabasehan natin sa elevation ng Basco Batanes, nasa layo itong 286 km silangan ng Basco Batanes. So medyo malapit-lapit talaga ito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Kaya asahan magkakaroon ng unti-unting pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa mga susunod na araw o maaring within 24-hour to 48-hour period. Depende sa paglakas nitong si Tropical Depression Goring. Asahan po na magkakaroon ng tropical cyclone wind signal sa bahagi ng kasama ang Babuyan Island, Itbayat at Basco Batanes at ilang bahagi ng Cagayan at Isabela. Antayin nyo na lamang, itataas yan, sigurado yan, may pag-asa anumang oras simula ngayong araw na ito. At makikita nga po natin ay kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track, converted na po ito sa oras natin sa Pilipinas, inaasahang hanggang this coming weekend, hanggang 9 p.m. ng Friday ay mananatili ito sa may bandang silangan ng Batanes area. And then by Saturday, 9 a.m. ay manatili pa rin ito sa may bandang Babuyan Island. At pagdating naman ng 9 a.m. ng Sunday, ay pupwesto ito sa bahagi ng silangan ng bandang Northeastern Luzon, sa may bandang silangan ng Bagao. At ito ay kikilos pa southeast naman by Monday na, mga 9 o'clock a.m. Base rito ay nandito pa rin sa vicinity ng Bernhan Rise hanggang 9 a.m. ng Tuesday. So makikita ninyo sa kilos nitong si Goring ay mukhang tatambay ito ng matagal dito sa may bandang silangan ng Batanes o Babuyan Island or ng Cagayan of course. Sa bahagi o vicinity ng Bernhan Rise ito mananatili hanggang Lunes po o posibleng hanggang Martes pa po ito ng alas 9 ng umaga. So makikita natin halos itatagal niyang paninilbihan niya sa may bandang silangan ng Cagayan ay probably tatagal ito mga 4 hanggang 5 araw dyan mananatili. At pinapakita ay by the next 24 to 48 hours ay bigla itong tataas into tropical storm at maaari pang tumaas sa severe tropical storm paglapit niya din sa may bandang Babuyan Island at posible pa kumabot sa typhoon category. Dahil kung titingnan natin sa ating 3C track primary, makikita po na nagbabago kaagad at mabilis ang pag-enhance ng paglakas nito. So, posible pa itong maging severe tropical storm dyan sa may bahagi pa ng silangan ng Batanes Group of Islands. At may chance pa itong maging typhoon category habang nasa silangan pa rin ito ng Babuyan Island. At habang kumikilos ito pa south, malapit sa may bandang silangan ng Cagayan of course, ay may chance pa itong umabot ng super typhoon category. So, very erratic pa ang ipinapakita nito. Pero medyo mataas ang forecast ng mga iba't ibang weather agencies na ito'y mag-enhance hanggang maging typhoon category to super typhoon category ayon dito. Pero base sa aking analysis, hanggang typhoon category pa lang ang nakikita ko na aabutin nitong si Goring hanggang sa ito'y ay kumilos na ito pa northeastward by August 29 kung sakali or 28, 2023. So, yun po ang magiging forecast niya na mga folks. At kung titingnan naman natin sa iba't ibang forecast tracks, makikita natin ganun din ang ipinapakita dito sa aking tropical cyclone track combination. At kasalukuyan nga po nandito sa may silangang bahagi ng Basco Batanes. At tatagal pa ito mga hanggang 4 na araw na mananatili nga sa may northeast Luzon o bandang extreme northeast ng Luzon. So habang tumatagal dyan ng mga hanggang 3 hanggang 4 na araw ay asahan po natin mga folks ay iiral ang paglakas at tuloy-tuloy na pag-enhance ng ating southwest monsoon na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon,
Kasama po ang Metro Manila na yan, pababa po yan ng Southern Luzon. So, be wary at be prepared po sa anumang paglakas nitong siguring, anumang oras mula ngayong araw ha. Dahil may pinakita nga ng mga forecast na maaari pa itong mas lumakas at umabot sa typhoon category. So paghandaan ang mga outer rain bands na madadala nito dahil makikita po sa circle outer rain bands ito or by 34 knot circulated outer rain band ay makikita na sakop ang buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. So maaaring pasok yan sa tropical cyclone wind signal na posibleng itaas na ni Pag-asa within 48-hour period. Depende sa paglakas nga po nitong siguring within 24 to 48-hour period. So, yun po ang paghandaan natin mga puksa dahil maaaring magdudulot ito ng enhance sa bagat at magkakaroon ng malakasang pag-ulan sa buong kanluran ng Luzon at Southern Luzon. So, kung pagbabasahin natin ang Global Spectral Model na ating ginagamit, makikitang wala pong significant na ito ilalapit man lang. Itong si 90W or na lalapit man lang ito ng border ng ating Philippine Area of Responsibility at makikitang kikilos ito pa north-northeast, bigla itong kikilos pa north-northwestward, kalapit ito sa bandang Southern Japan. At dahil may epekto po ng high pressure area sa may silangan ng Japan, kaya medyo nagkakaroon ng epekto sa kinikilos nitong si 90W. At ganon din sa ikinikilos nitong si Tropical Depression Goring. Naka-apekto rin ang range of high pressure area although hindi pa masyado malakas. At kung titingnan natin sa mean sea level pressure, makikitang mas nag-enhance itong si Goring na posibleng nga umabot sa typhoon category itong si Goring. So titingnan natin dahil maaaring umabot lamang ito hanggang severe tropical storm or tropical storm. Depende. Dahil medyo mataas po kasi ang sea surface temperature dyan eh. Kaya mabilis nakakapag-enhance itong si Goring. At bilang ebidensya, dito sa section ng aking El Nino and La Nina monitoring, dahil dito kasi namomonitor ang sea surface temperature natin. Kung titingnan natin ang ocean heat content, napakataas po ng temperatura dito sa may bandang hilaga ng northeastern Luzon. Diyan po nagnonoris ng husto si Goring kaya lumalakas at nagra-rapid intensification si Goring. Kaya kung titingnan natin, kumpara kay 90W, mas mabilis yung paglakas ni Goring. Dahil nga po, mas mainit yung tinatapakan niya dito sa may bandang northeastern Luzon. At kung titingnan natin sa ating automatic ocean heat content in relation to tropical cyclone development mula sa CMMS ng NOAA, makikita po napakataas ng temperatura. Umaabot ng 38 degrees Celsius ang temperatura or halos kung i-convert sa Fahrenheit na sa mahigit 100 Fahrenheit ang sea surface temperature. Ito po si Goring, ayan dahil tumatagal ng pamimirmidya ni Goring at mataas ang temperatura, alam na po natin ang resulta. Lalakas po talaga at biglang magra-rapid intensification yan si Goring. So yun po ang pinaka-ebidensya natin kung bakit malakas talaga ang intensification o rapid intensification nitong si Goring kumpara kay 90W. Kaya kung titingnan natin uli sa kanyang mean sea level pressure ay halos bumaba sa hanggang 994 at pinapakita pang mas bumababa ito hanggang 990 hectopascals. So, pinapakita dito na aabot ito ng super typhoon category base rito sa Global Spectral Model. So, mukhang may maliit na posibilidad pa talaga itong mas lumakas. Di gaya kay 90W, nanatili itong very shallow at mahina ang kanyang intensification hanggang sa ito ilalapit ng Southern Japan na hindi ito nagkakaroon o pinapakitaan na pag-enhance circulation. Medyo lalakas lamang ito sa may bandang Eastern Guam at habang kikilos ito pahilaga patungo sa may direksyon ng Japan ay medyo bababa yung kanyang intensification at tumataas ang kanyang atmospheric pressure. Kasi nga po, mas malapit sa kanya yung ridge of high pressure area di sa may silangan ng Japan. Ayan 1018 hectopascals. So yun ang isa sa key factor kung bakit biglang hihina rin agad itong si 90W. Hindi gaya ni Goring na mas malayo siya. So malakas ang kanyang nourishment na lumakas ng husto habang nandito ito sa may bandang extreme northeastern Luzon. At kung titingnan natin sa mga computer models, although aggressive ang ipinapakita nito ni GFS na mas lalakas itong si 90W, so hindi halos tugma sa forecast track o spectral model mula kay Japan Meteorological Agency.
At kung sa ECMWF natin pagbabasihan ay insignificantly na naging insignificant ang sirkulasyon ni 90W at hanggang sa naging low pressure area na lamang ito habang lumalapit sa may southern part ng Japan. Di gaya ni Goring na nanatili ang paglakas nito na umaabot nga hanggang severe tropical storm to typhoon category ayon dito sa ECMWF forecast. Kung kay NABGEM naman halos umabot pa ng super typhoon category yung sirkulasyon ni Goring dito sa forecast ni NABGEM. Ayan o. At itong C90W naman ay umaabot pa ng typhoon category or severe tropical storm. So ang forecast ng mga ito na posibleng mabot sa severe tropical storm to typhoon category, may mga bandang by August 25 to 27, 2023 po ang range ng forecast nito. Mula sa tatlong computer models na ito ng GFS, ECMWF, at NABGEM. So, expected niya mga folks kung ano man ang magiging significant na development nitong si Goring ay paghandaan na lang naman natin sa bansa dahil asahan po tataas ang ating tropical cyclone wing signal lalo na sa buong extreme Northern Luzon. At inasahang dadamay ang Metro Manila kahit man lang tropical cyclone wing signal number 1. Well, sa pag-alon ay so far base dito sa huling sea level o mean sea level streamline ay wala pang ipinapakita na pagtaas o gale forces na ipinapakita rito. So medyo although pwede pong lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat pero mag-ingat na lamang po lalo na sa mangingisda sa may bandang Babuyan Islands at bandang Cagayan Valley of course at Ilocos of course. Biwari na lamang sa biglaang bugso ng hangin at gale forces kung sakali lalo na sa pag-enhance ng ating southwest monsoon. Kahit na mababa ang alon ay ingat na lamang po sa mga kababayan natin. At narito naman ang ating 3-day to a day weather forecast para sa araw ng Huwebes, August 24, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, August 24, 2023. Huwag po kalimutan lagi na mag-like and share and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang sa aking channels o
Facebook page at sa aking website at www.timoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto ninyong malaman, lalo na sa lagay ng ating na-develop na bagyo, lalo na kay Huring at sa mga real-time sa aking weather station at sa mga ibang data feeds sa mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.